Paano mo malalaman kung gaano kalapit sa'yo ang kidlat? This is lunch! At sa araw na to, alam mo bang kaya mo yung tansyahin gamit lang ang pagbibilang? At isa pa, bakit nga ba laging nauuna ang kidlat kaysa sa kulog? Eh di ba, sabay lang sila nangyayari? Ganito kasi yan, sa loob ng thunderstorm clouds, sobrang lakas ng hangin kung saan nagbabanggaan na yung mga ice crystals, maliliit na yelo, at water droplets. Habang nagbabanggaan sila, naghihiwala yung electrical charges. Kadalasan, positive charge sa taas ng ulap, negative naman sa ibaba. May invisible electrical channel na tinatawag na step leader ang bumababa mula sa ulap. Sa kabilang banda, may umaakyat din na electrical discharge na tinatawag na upward streamer. Kadalasan sa matataas na objects katulad ng mga building. Kapag nag-connect ang step leader at upward streamer, saka dumadaloy ang napakalakas na electrical current. At yan ay tinatawag na return stroke. At boom! Ayan na ang napakaliwanag na kidlat na nakikita natin. O diba? Ngayon nalaman na natin na kahit nanggagaling sa ulap ang proseso, yung pinakamaliwanag na bahagi ng kidlat, yung return stroke na tinatawag natin, ay umaakyat mula sa lupa papunta sa ulap. Ang pinag-usapan natin ay cloud to ground na kidlat. Pero marami ring kidlat ang nabubuo sa loob mismo ng ulap o sa pagitan ng dalawang ulap. At dahil sobrang lakas ng energy ng kidlat, umiinit ang hangin sa paligid nito ng hanggang halos 30,000 degrees Celsius. Mas mainit pa kesa sa surface ng araw. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, yung biglaang pag-init na ito ay nagiging dahilan para mabilis na mag-expand yung hangin sa paligid nito. At doon nabubuo ang shockwave. Kumbaga, kidlat ang dahilan, kulog ang resulta. Eh Ate Lance, kung halos sabay silang nangyayari, bakit parang nauna palagi yung kidlat? Ate Lance, naiwan mo! Tandaan, mas mabilis mag-travel ang light kesa sa sound. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang light ay nagtatravel ng halos 300 million meters every second, kaya instant natin itong nakikita. Habang ang sound naman ay nasa 343 meters every second. At yun ang dahilan kung bakit mas matagal bago makarating sa tenga natin ang kulog. O eto, bigyan kita ng useful science trick para malaman mo kung gaano kakalayo sa kidlat. Kapag nakakita ka ng kidlat, bumilang ka kaagad. 1001, 1002, 1003, hanggang sa marinig mo ang kulog. Kapag 3 seconds, 1 kilometer. Kapag 6 seconds, 2 kilometers. Kapag 9 seconds, 3 kilometers, and so on. Pero, eto ang tatandaan mo ha, kapag 30 seconds o mas mababa pa ang pagitan ng kidlat sa kulog, naku, nasa danger zone ka! Pumasok ka na agad sa bahay, sa building, o sa isang fully enclosed na sasakyan. So next time na makakita ka ng kidlat, try mong bumilang agad para malaman mo kung malayo ka ba o kung kailangan mo nang humanap ng ligtas na masisilungan. So, ayan lang muna para sa araw na to. Sana may natutunan ka. God bless! Keep